Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Gringo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Kailan ka ba titigil sa paghabol mo sa mga aswang na yang, Gringo? Tignan mo ang sarili mo. Para ka ng basahang pinagtagpi-tagpi. Tanong ni Mang Jimboy. Hanggat hindi ko nauhuli at napapatay ang kanilang pinuno, hindi ako hihinto sa pagtugis sa kanila, Manong. Tugon ng binata. Alam kong paghihiganti ang dahilan kung bakit mo tinitugis ang mga aswang na yon. Pero may ipapayo ko lang sa'yo, Gringo. Itigil mo na. Naaawa na ako sa'yo. Halos wala nang paglagyan niyang peklat mo sa katawan. At baka sa susunod na balik mo sa akin, wala ka ng braso. Hanggat buhay ang mga aswang na yun, Manong, lalo na ang kanilang pinuno, hindi ako hihinto. Kahit ikamatay ko pa. Malalim ang dahilan ko kung bakit tinutugis ko ang mga aswang na yun. At sana maunawaan niyo, Manong, kung hindi dahil sa kagayan nila, buhay pa sana yung mga magulang at kapatid ko. Wika ni Gringo. Naninirahan sa isang liblib na lugar itong si Gringo. Kinupkop na matandang si Mang Jimboy. Simula nang maulila sa mga magulang. Nang minsan silang salakayin ng pangkat ng mga aswang, tahimik na naghahapunan ang mag-anak. Nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng kubo, nagsipagpasukan ang mga nilalang. Walang awang nilapa ng mga ito ang ina at mga kapatid. Nagawa siyang itago ng ama, kaya naman nakaligtas ang binata. Nakatakbo ang dalawa palayo sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, naabutan din ng aswang at napatay naman ang kanyang ama. Gumuho ang mundo ni Gringo nang makita kung paanong patayin ng mga aswang ang buong pamilya. Halos mabaliw ang binata. Hindi nito matanggap na mag-isa na lamang siya sa mundo. Ngunit hindi nagpadaig si Gringo. Matapos ang ilang araw na pagluluksa, sinikap ng binatang tumayo. Ginamit ni Gringo ang nararamdamang galit para magpalakas. Sinubukan itong hanapin ang mga aswang na pumatay sa pamilya. Ngunit bigo ang binata. Hanggang sa nakilala nito ang isang matandang albularyo mula sa kabilang isla. Dito nagsimulang magbago ang buhay ni Gringo. Tinuruan siya ng matanda ng lahat ng pamamaraan sa panggagamot, pisikal man o espiritual. Kalaunay naging mahusay ito at ginamit ang kaalaman upang tumulong sa mga tao. Dahil din sa piniling larangan, hindi lang tao ang nakabangga ng binata, kundi maging mga elemento, kagaya ng aswang at mga engkantong nanggagambala sa mga tao. Ito din ang naging daan para malaman ang pinagmulang angka ng mga aswang na pumatay sa mga magulang. Ito ay nang minsang may humingi sa kanya ng tulong. Gringo, may mga taong naghahanap sa'yo sa labas. Importante daw. Wika ni Mang Jimboy. Na mga sandaling yun nagpapahinga ang binata. Kakatapos lamang sa isang pasyenteng sinaniban ng engkanto. Papasukin niyo na lang po sila, Manong. Ako na po ang bahala sa kanila. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan, Gringo. Sigurado ka bang gusto mo silang harapin? Kung talagang kailangan nila ng tulong,
Bakit hindi ko sila harapin? Oh sige, sandali lang. Papapasukin ko. Pinapasok na matanda ang dalawang kalalakihan. Kagaya ng sinabi nito, mukhang ngang hindi mapagkakatiwalaan ang itsura ng mga ito. Magandang hapon po mga Ginoo. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Gringo. Nagkatinginan ang mga ito. Nag-aalangan nang makita ang binata. Ikaw ba yung sinasabi nilang manggagamot? Ang akala ko kasing edad ko lang o mas matanda pa. Mukhang nagsasayang lang ako ng oras dito, Dante. Tara na, umalis na tayo dito. Wika ng lalaki. Tahimik na pinagmasdan ni Gringo ang mga bisita. Sandali lang, Manong. Gringo, pasensya ka na ha. Teka lang at kakausapin ko yung nakakatanda kong kapatid. Tugon ni Dante habang pinipigilan sa pag-alis ang lalaki. Mukhang hindi maganda ang unang impresyon ng taong yun sa'yo Ano ba ang sinabi? Masyadong maliit yung tingin sa akin ng panauhin yun, Manong. Ang buong akala niya, kasing edad niya lang o mas matanda sa kanya. Ano bang inaasahan niya sa isang albularyo? May mahabang balbas? May nakataling panyo sa noo? Tugon ni Gringo. Samantalang ang dalawang panauhin naman, patuloy pa ding nag-uusap sa labas. Manong, sigurado po kung si Gringo, yung kilalang manggagamot sa lugar na to. Hindi po ko pwedeng magkamali. Mga taga rito na mismo yung nagturo sa kanya Nakikita mo ba yung itsura ng taong yun? Parang wala namang nalalaman sa mundo. At kapag nakakita ng aswang yon, maninigas at maihi na lang sa salawal. Hindi na, Dante. Nagsasayang lang tayo ng panahon dito. Hindi po, Manong. Sisiguraduhin ko sa inyo, siya po yung taong sinasabi ko. Alam ko mahirap nang magtiwala dahil sa mga nangyari. Pero Manong, sa pagkakataong ito, alam kong hindi tayo nagsasayang ng oras. Wika ng nakababatang kapatid na si Dante. Lingid sa kalaman ng dalawa na nasa likod nila si Mang Jimboy. Hindi mo siya kailangang pilitin, iho. Mahirap papaniwalain ang taong walang tiwala. Wika ng matanda. Naglakad ito papasok ng tahanan. Ngunit napahinto nang magsalita si Sebio. Sana maunawaan niyo yung pinagdadaanan ko. Pinatay ng mga aswang ang pamilya ko, Manong. Ilang tao na ang nilapitan ko na nangakong tutulong. Pero wala din silang nagawa Kaya hindi mo ko masisisi kung mawalan man ako ng tiwala sa binatang yon. Nauunawaan ko ang kalagayan mo. Ang totoo, pareho kayo ng karanasan ni Gringo. Pinatay din ng mga aswang ang magulang ng batang yon. Pero hindi siya nagpakadesperado. Ginamit niya ang galit para gumawa ng tama. At hayan siya ngayon, isang binatang manggagamot. Manggagamot? Manunugis po yung hinahanap ko, Manong. Handa akong magbayad ng kahit gaano kalaking halaga para lang mahuli yung aswang na pumatay sa mga magulang ko. Wika ni Sebio. Narinig naman ito ni Gringo mula sa loob ng tahanan. Lumabas ang binata para makisali sa usapan ni Mang Jimboy. Nang araw na patayin ng aswang ang kapatid at magulang ko, hindi na nawala sa isipan ko ang paghihigante. Pero nang makilala ko si Mang Jimboy, napagtanto ko na walang kahihinatnan ng galit, kundi kapahamakan. Hindi ako manunugis, kagaya ng hinahanap mo. Pero may papangako ko sa iyong may sapat akong lakas at kaalaman para tumugis ng aswang.
Matapos itong sabihin ng binata, unti-unting nabuo ang tiwala ni Sebio. Isinalaysay nito ang totoong nangyari sa pamilya. Ayon sa lalaki, kasalukuyan itong nasa destino nang mangyari ang pananalakay. Naglilingkod bilang calf goose sa kanilang bayan si Sebio, kaya naman madalas itong wala sa tahanan. Naiwan nito ang mag-ina. Malaki ang tiwala ni Sebio. Matao naman ang baryo. Marami silang kamag-anak. Ngunit maging ang mga tao sa kanilang baryo, walang kaalam-alam na iniisa-isa na palang kainin ng mga aswang ang walang kalaban-labang pamilya ni Sebio. Base sa salaysay mo, may hinala kung iisang angka ng mga aswang lang ang pumatay sa pamilya natin. Alam kong bilang kafgo, may sapat kang kakayanan sa pakikipaglaban. Ako nang bahala sa depensa at pangontra mo. Bumalik ka dito. Biyernes ng hapon. Nang sa ganon maiabot ko sa iyo ang binasbasang gamit. Wika ni Gringo. Matapos ang pag-uusap, pansamantalang nagpaalam si Sebio at Dante. Kinausap naman ito ni Mang Jimboy. Sigurado ka ba sa gusto mong gawing Gringo? Mahirap kalabanin ang mga aswa. Matagal na panahon kong inantay ang pagkakataong matugis ang mga aswang na pumatay kina nanay. Hindi ko na palalampasin to, Manong. Lalo pa ngayong may sapat na akong kaalaman tungkol sa kanila. At sayang lang din ang mga itinuro nyo sa akin kung hindi ko gagamitin sa tama. Ikaw ang bahala. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi kita hahadlangan sa anumang nais mong gawin. O siya, ihanda mo na ang gagamiting sangkap sa paggawa ng pangontra ni Sebio at tutulungan kita. Wika ni Mang Jimboy. Buong gabi nilang ginawa ang mga pangontra. Mula sa libong bao ng niyog at mga espesyal na sangkap. Kinabukasan ay binasbasan ito ng matanda gamit ang kaalaman sa lihim na karunungan ng Diyos. Hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo ang mga bagay na hindi dapat gawin. Alam kong alam mo ang limitasyon ng kakayanan mo, Gringo. Ipapayo ko lang na huwag magpapadala sa galit at bugso ng damdamin. Palaging pairalin ang isipan. Hindi birong kalaban ang mga aswang. Lalo pat umaatake sila bilang pangkat. Siguradong may isang namumuno sa kanila. At siya ang punteriya ko, Manong. Alam kong sa oras na matalo ko ang pinuno, kusang aatras ang mga alagad nito. Wika ni Gringo. 2 araw ang nakalipas. Bumalik si Sebio at sa pagkakataong yun, may mga dala itong sandata. Dinala ko yung baril ko. Magagamit natin to sa pakikipaglaban. Maniwala ka sa akin. Sagaba lang yan sa lakad natin. Hindi tinatabla ng bala ang mga aswang. Tanging binasbasang sandata lang ang makakapatay sa kanila. Heto, gamitin mo yung itak na ito. Wika ni Gringo. Sabay hagis ng itak kay Sebio. Itak? Sa tingin mo, ganun ako kabilis? Pasensya na. Pero mas may tiwala naman ako sa dala kong baril. Ikaw ang bahala. Basta wag mong ihiwalay sa katawan niyang sandatang binigay ko sa'yo. Isuot mo din yung pangontrang to. Nang sa ganun, hindi ka tabla ng kanilang Tegalpo. Tegalpo? Ano naman yun? Napagtanto ng binatang wala itong kaalam-alam sa kanilang susuunging laban. Ang Tegalpo, isang uri ng dasal na ibinabato ng mga aswang para hindi makakilos ang kanilang bibiktimahin. Sa oras na tamaan ka nito, napaparalisa ang katawan mo
hindi ka makakagalaw at maging ang kakayanan mong magsalita, mawawala. Pagpapaliwanag ng binata. Isinuot naman ni Sebio ang pangontra. Nagulat ito nang bigla siyang buhusan ng langis ni Mang Jimboy. Magsasalita pa sana si Sebio, ngunit hindi na niya ito naituloy dahil pinaliwanagan siya ng matanda. Ang langis na yan, may taglay na dasal. Sa oras na hawakan ka ng mga aswang, mapapaso sila at hindi ka nila mahuhuli. Salamat po, Manong. Gringo, handa na ako. At may impormasyon din na nakarating sa akin tungkol sa kinaroroonan ng mga aswang. Kailangan nating magbadali bago pa man sila makaalis. Balita ko, palipat-lipat sila ng lugar para hindi mahuli ng mga manunugis. Saan mo naman nakuha ang impormasyon na yan? May kaibigan akong katutubo na nakakaalam ng tungkol sa mga aswang. Iisa lang yung namumuno sa kanila. At sa oras na matalo mo ito, kusang aatras yung kanya mga alagad. Nakalimutan ko lang yung tawag sa pinuno nila Parang gabunan. Yon ang tawag sa kanilang pinuno. Ang pinakamalakas sa kanilang angkan. Hindi na ituloy ni Sebio ang sasabihin dahil nadugtungan na ito ni Mang Jimboy. Sa pagkakaalam ko, ang mga gabunan, lahi ng malalakas na aswang. Pero bakit parang iba yung nadidinig ko mula sa'yo, Sebio? Ang totoo, nadinig ko lang din yung impormasyon na yan. Hindi ako sigurado kung tama Pero kung ano man yon, hindi na mahalaga. Kailangan na nating magbadali para maabutan natin sila. Lalo niyong kailangan mag-ingat, Gringo. Maaaring ang kakaharapin ninyo ay hukbo ng mga gabunang aswang. Maaari ding iisa lang ang gabunan sa kanila at ang mga alagad ay pangkaraniwang aswang lang. Bakit naman sasama yung pangkaraniwang aswang sa isang gabunan? Maraming dahilan, Gringo. Isa na dito yung kasiguraduhang hindi sila mawawalan ng pagkain. Malakas sa mga gabunan. At sa oras na sumalakay sila, walang sino man ang nananalo. Kahit pa yung pinakamagaling na manunugis. May ilang nagagawa silang talunin. Pero sa panahong to, duda ko kung meron pa na mga taong kagaya ng mga manggaaw noon. Ang mga manggaaw, pangkat na mga taong nagsanay sa pakikipaglaban sa mga gabunan. Iginugol nila ang buhay upang malaman ang sikreto ng mga kalaban. Iilan lamang ang nakakarating sa antas na ito. Dahil hindi biro ang pagdadaan ng pagsasanay. Sa bawat 10 sumusubok, maswerte nang may isang makapasa. Ito din ang dahilan kung bakit unti-unti nang nawala ang kaalaman ng mga manggaaw. Hanggang sa nabaon na ito ng tuluyan sa limot. Ang mga manggaaw, maaaring ihalin tulad sa mga ermitanyo. Yun nga lang ang kanilang kaalaman. Purong pangkumbate pisikal. Samantalang ang mga ermitanyo naman, sa mga pamamaraang may kaugnayan sa kalikasan. Parang sinasabi mo, Manong, na wala kaming pag-asang manalo sa mga aswang na yun Kung lakas at liksi lamang ang pag-uusapan, wala kayong panama. Pero kung kaalaman sa Tegalpo at Dasal, malaki ang lamang nyo. Eksperto si Gringo sa bagay na yon. Kaya makinig ka at sundin mo ang lahat ng sasabihin ng batang ito. Tugon ni Mang Jimboy. Ngunit wala sa isip ni Sebio ang sumunod sa utos ng mas nakababata sa kanya. Hindi ako mangangako, Manong, pero susubukan ko. Hindi kasi ako sanay na sumusunod sa utos ng mas nakakabata sa akin
Napailing na lamang si Gringo dahil alam nitong mahihirapan siya sa pakikisama kay Sebio. Gayunpaman, hindi nito masisisi ang lalaki dahil na din sa mga karanasan. Hayaan mo siyang gawin yung gusto niya, Manong. Basta wag lang siyang harang sa daraanan ko. Tayo na, baka hindi na natin sila maabutan. Wika ni Gringo. Habang naglalakad, nag-iisip ang binata ng mga paraan kung paano matatalo ang kalaban kung sakaling maengkwentro nila ang mga ito. Si Sebio at Dante ang nauuna, habang si Gringo naman nakasunod lamang sa likod, nakikiramdam. Inabot na mahigit 1 oras bago nila marating ang itinurong lokasyon ng kakilala ni Sebio. Nakarating ang mga ito sa isang tagong baryo sa pinakadulo ng bayan. Sebio, sigurado po ba kayo sa impormasyon? Ni minsan, hindi pa nagkamali yung kaibigan kong katutubo. Alam kong nandito lang sila sa lugar. Kaya maging alerto kayo. Mararamdaman naman natin kung malapit na sila dahil dyan sa langis na ibinigay ni Mang Jimboy. Pakiramdaman yung mabuti yung mga botelyang yan. Alam ko yung gagawin, kaya wag mo nga ako utusan. Dito na nagpantig ang tenga ni Gringo. Pinili na lamang nitong manahimik kesa sila ang magkagulo. Patuloy na naglakad ang grupo papasok ng baryo nang biglang huminto si Sebio. Sandali lang. Parang may kumilos sa bandang yun Wika ni Sebio habang nakaturo sa isang direksyon. Hinawakan naman ng binata ang lanahan. Nakita nitong hindi kumulo ang langis ngunit umaapaw ito. Maganda kayo. Mukhang nandito na sila. Wika ng binata. Binunot nito ang itak. Iniikot ang tingin sa paligid. Laking gulat ni Gringo nang biglang natumba sa kinatatayuan si Dante. Dante! Hoy Dante! Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Sebio. Gulit hindi nagsasalita ang kapatid. Pilit nitong iginagalaw ang kamay na may itinuturo. Mabilis na nilingon ni Gringo ang direksyon. Laking gulat nito nang makita ang isang lalaking nakatayo sa itaas ng puno. Naaninag ng binata ang mukha nito dahil sa liwanag ng buwan. Nakangiti ito ng nakakaloko habang nakaturo ang daliri kay Dante at Sebio. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa kasama ko? Hindi ba? Kayo ang dapat kong tanungin ng ganyan. Anong ginagawa niyo sa teritoryo ko? Tugon ng lalaki. Buwaba ito at naglakad palapit kay Gringo. Isang bagay lang ang sadya namin dito. At yun ay ubusin kayong lahat. Wika ni Gringo. Hindi nito inaasahan ang susunod na mangyayari. Umagalpak sa kakatawa ang lalaki. Inaya siyang maupo upang makipag-usap. Nang mga sandaling yun, kapwa hindi makagalaw sina Sebio at Dante. Patayin ako. Uubusin niyo kami. Teka, may nakikita ka bang ibang kagaya ko dito? Bakit hindi ka muna kumalma? Pag-usapan natin ng mga bagay-bagay. Tinignan ni Gringo sina Sebio at Dante. Alam nitong may mali sa mga nangyayari. Dahil wala naman siyang nararamdamang ibang presensya maliban sa lalaking yun. Nasaan ang mga kasamahan mo? Hindi ba isang kawan kayong nakatira sa baryong to?
Isang kawan. Ngayon, sigurado na akong malaking pagkakamali ang pagpunta nyo dito. Sa nakikita mo, mukha bang may kasama ako? At kung meron man sa tingin mo, ano kaya ang mangyayari sa dalawa mong kasama? Wika ng lalaki. Napagtanto ni Gringo na tama ang sinabi nito. Naupo ang binata. Kagaya ng hiling ng lalaki. Napangiti naman ito sabay kalas ng tigalpong inilagay sa dalawang kasama ni Gringo. Huwag kang magtiwala sa mga aswang na yan. Nililin lang ka lang yan. Sigaw ni Sebio. Biglang nawala sa harapan ni Gringo ang lalaki. Napunta ito sa likod ni Dante. Nililin lang. Mukhang ikaw yata ang nalinlang. Ang mabuti pa, samahan mo kaming maupo nang mapag-usapan natin ang nangyayaring ito. Wika ng lalaki. Habang nakaakbay kay Dante. Nanginginig naman sa takot ang binata. Sa tingin ko, magandang ideya yung pag-usapan yung mga bagay-bagay. Mabuti pa ang batang ito. Marunong mag-isip. O siya, maupo na kayo nang masimulan na natin ang pag-uusap. Pasensya na at wala akong kape o anuman. Wika ng lalaki. Patuloy lamang pinakikiramdaman ni Gringo ang kilos nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Naparito ako dahil gusto kitang patayin. Bakit naman? Ano bang kasalanang nagawa ko sa'yo? Pinatay na mga kauri mo ang mag-iina ko. Mga kauri ko. Pero hindi ka sigurado kung sino. Hindi kaya nagsasayang ka lang ng oras? Tanong ni Hagar. Sigurado kung aswang ang pumatay sa mag-ina ko. At wala akong pakialam kung sino sa inyo. Sisimulan ko ang paghihiganti sa'yo. Wika ni Sebio. Sabay bunot sa itak at sugod sa lalaki. Nang papalapit na ito, biglang napahinto si Sebio nang maramdaman itong nasa likod na niya ang lalaki. Kung ako sa'yo, hindi ako magpapadalos-dalos ng galaw. Lalo na kung hindi mo alam ang kakayanan ng kalaban mo. Sandali lang, Sebio. Huminahon ka. Ikaw naman, ipaliwanag mo ang sinasabi mo. Pag-awat ni Gringo, muling nawala ang lalaki. Lumitaw naman ito sa tabi ng binata. Bago ang lahat, gusto ko munang magpakilala. Ang pangalan ko ay Hagar. Tama ang hinala niyo na isa nga akong aswang. At hindi lang ako ang aswang sa mundong ito. May mga naggalat sa paligid. Ang ilan pumapatay ng tao, habang yung iba naman tumutulong. Ngunit karamihan sa amin, pagkain lang ang tingin sa inyo. At alin ka naman sa mga nabanggit mo? Depende sa kung ano ang tingin niyo sa akin. Pwede niyo akong maging kalaban. Pwede ding maging kakampi. Sinasabi mo ba sa akin na wala kang kinalaman sa pagkamatay ng mag-iina ko? Kung hindi ko sila nakaharap sa isang labanan, hindi ako ang pumatay sa kanila. Hindi ako pumapatay para kumain. Pumapatay ako para ipagtanggol ang sarili ko. Isa pa ang mga kagaya ko. Hindi pumapatay ng tao para kainin. Wika ni Hagar habang hinangat-ngat ang kuko. Nilapitan ni Dante si Sebio at bumulong.
Para namang totoo yung sinasabi niya, Manong. Tignan mo, mukhang ewan. Yan ba yung tipo ng aswang na papatay ng tao? Huwag ka magpapadala sa ipinapakita niya, Dante. Nakita mo kung paano siyang kumilos, di ba? Kung ganun, anong ginagawa mo sa lugar na to? Hindi ka ituturo ng kaibigang katutubo ni Sebio nang walang dahilan. Kagaya nga ng sinabi ko, isang malaking pagkakamali ang pagkikitang ito. Ngayon kung balak niyo pa din akong patayin, di subukan niyo. Pero hindi ko maipapangakong magtatagumpay kayo. Isang bagay lang ang gusto kong malaman mula sa'yo. Kalaban ka ba o kakampi? Tanong ni Gringo. Tumayo si Hagar at naglakad palayo. Kagaya ng sinabi ko, nakadepende kung ano ang tingin niyo sa akin. Siya nga pala. Gusto kita, bata. Kakaiba ang pagkatao mo. Asahan mong magkikita pa tayo. Matapos ay naglaho na ito sa dilim. Bakit mo naman siya pinatakas, Gringo? Pagkakataon naging bato pa. Kung alam ko lang na wala ka din palang pakinabang, sana hindi na ako nagsayang ng oras na humingi ng tulong mula sa'yo. Walang pumilit sa'yo para gawin yan. At kung gusto mong patayin si Hagar, wala ding pumipigil sa'yo. Wika ng binata sabay lakad palayo. Naiwan sila Dante at Sebio sa lugar. Patuloy na iniisip ni Gringo ang sinabi ni Hagar. Pagkarating sa tahanan, kagad itong tinanong ni Mang Jimboy. Anong nangyari sa lakad niyo? Maling impormasyon ni nakuha ni Sebio. Aswang nga ang nakaharap namin. Pero hindi siya ang pumatay sa pamilya ni Sebio. At may sinabi siya sa akin. Hindi raw pumapatay ang mga kagaya niya ng tao para kumain. Meron bang ganun, Manong? Meron, Gringo. Pero bihira lang. Sila ang mga uri ng aswang na nalampasan ng pagkahayok sa laman ng tao at natutunang kunin ang kanilang lakas sa kalikasan. May mga tangan din silang mutya para ipagtanggol ang mga sarili. Ngunit gayunpaman, aswang pa din sila. May taglay na kakaibang lakas at liksi. O siya mukhang napagod ka sa paglalakad pa uwi. Ay teka, ano nga pala yung nangyari kina Sebio? Iniwan ko na sa baryong yun. Mukhang desidido silang tugisin yung aswang na nakausap namin. Hindi ko naman sila mapigilan kaya iniwan ko na. Wika ni Gringo. Matapos makipag-usap, pumasok na ito ng silid upang magpahinga. Ngunit ilang minuto pa lamang matapos humiga, nakarinig ito ng boses. Maganda ka. May mga aswang na nakasunod sa'yo. Biglang napabangon ang binata. Ngunit nang sindihan ito ang lampara, wala naman ibang tao sa paligid. Ay naku, pati ba naman sa panaginip, nadidinig ko pa din yung boses ng Hagar na yon. Ay naku, makatulog na nga lang. Wika ng binata sa sarili. Akmang hihiga na sana ito nang biglang kumalampag ang bubungan. Sunod-sunod na alulong ng aso ang nadinig ng binata. Kaya naman mabilis nitong kinuha ang gamit at sinuot. Paglabas nito sa sala, nakita niya si Mang Jimboy na nakatayo habang nakatingala sa bubong. Manong, ano po ba yung ingay na yun? Shh! Huwag kang maingay. May tao. Aswang pala sa bubong. Wika ni Mang Jimboy
Marahang kumilos ang binata para lumabas ng tahanan. Nakasunod sa kanya si Mang Jimboy na may bitbit na isang garapong asin. Inikot ni Gringo ang paligid, ngunit wala itong nakitang anumang kahina-hinala. Maya-maya pa, naramdaman ng binatang kumulo ang lana. Nakita nito ang isang figura ng malaking baboy sa bubunga ng tahanan. Natulala si Gringo. Hindi nito lubos maisip kung paanong napunta ang isang baboy sa taas ng bubong. Nang walang ano-ano, may biglang tumulak sa binata. Dahilan para mapadapa ito. At nang mag-angat ng tingin, isang malaibong nilalang ang kamuntikang dumagit sa kanya. Lalo pang nagulat si Gringo na makitang nakatayo si Hagar sa kanyang tabi. Hindi ba't sinabi ko sa iyong magkikita pa tayo? Diyan ka lang at manood. Di ba naghahanap kayo ng mga aswang? Pues, nandito na sila. Nasundan ka kanina habang pauwi. Pasensya na pero hindi nakaligtas ang dalawa mong kasama. Napatay sila ng mga aswang. Wika ni Hagar. Nagulat si Gringo sa sinabi nito. Napansin din ng binatang may sugat sa kanang braso ang aswang. Talagang hindi sila nakinig. Pero teka, anong nangyari dyan sa braso mo? Huwag mo na itong alalahanin. Maya-maya lang maghihilom na ang sugat ko. Maghanap ka ng ligtas na lugar kung ayaw mong pagpiestahan ng mga aswang. Tugon ni Hagar. Napasilip sa pinto si Mang Jimboy. Nakita ang nilalang na nakatayo sa tabi ni Gringo. Maya-maya pa, nagsipaglabasan na ang mga kalaban. Sinugod na mga ito sina Gringo. Sinalubong naman ni Hagar ang mga ito. At sa pamamagitan ng isang kamay, nagawa niyang patalsikin sa malayo ang papasugod na aswang. Hindi alam ni Mang Jimboy ang gagawin ng mga oras na yun. Kaya naman nanatili na lamang ito sa loob ng tahanan. Pinagmasdan kung paanong makipaglaban ang nilalang nakasama ni Gringo. Maya-maya pa, tumahimik ang paligid. Nagpasya ang matandang lumabas ng tahanan. Nang palapit na ito sa dalawa, biglang tumalon pa itaas si Hagar. Napatingala si Gringo at nakita nito ang isang nilalang na nakaambang dagitin si Mang Jimboy. Sinuntok ito ni Hagar, dahilan para sumadsad sa lupa ang malahiganteng ibon. Nagpalit ito ng anyo. Naging aso matapos tumakbo papasok sa kagubatan. Mahabaging langit, anong nangyayari dito? Mga aswang ang kalaban ninyo, Gringo. At sino naman tong kasama mo? Oo, Manong. Mga aswang sila. At ito nga pala si Hagar. Siya yung aswang na nakausap namin ni Sebio. Pero sa kasamaang palad, nang pauwi na ako, sinalakay sila ng mga aswang at hindi nakaligtas. Sinundan din ako ng mga nilalang na yan. Nilagay mo lang sa panganib ang buhay mo, binata. Simula nang makipag-usap kayo sa akin, minarkahan kayo ng mga aswang at hindi na maaalis yun at siguradong babalik at babalik sila para patayin ka. At sa anong dahilan naman? Nalaman na nila ang intensyon mo. At hindi hahayaan ng mga aswang na yon na malagay sila sa alanganin. Kaya uunahan ka nila. Kung ganun, mukhang wala nang paraan para iwasan ito. Tama ka. Alam kong mangyayari ang ganito. Nakokonsensya ako. Dahil kung hindi ko kayo nakaharap, hindi sana mangyayari ang ganito. Kaya kita sinundan.
Isa pa kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina. Gusto ko ang ugali mo. Merong kakaiba sa'yo na hindi ko maipaliwanag. Teka, sinasabi mo ba sa akin na siya yung aswang na nakausap mo? Bakit siya nandito? Saka bakit na kinakalaban ang mga kauring? Oo, kauri ko sila. Pero magkasalungat kami ng adhikain. Hindi ako yung tipo ng aswang na pumapatay ng tao. Eh kung gayon, ano ang layunin mo, Aber? Bakit mo sinundan si Gringo? Nararamdaman kong kailangan siyang protektahan. Ang nakita ninyo kanina bilang mga aswang na sumalakay. Wala pa sa kalingkingan ng kabuuan nilang puwersa. Hindi biro ang pinasok mong gulo, bata. At sa kasalukuyan mong antas, bagaman isa kang magaling na manggagamot, hindi mo sila kakayanin. Eh kung totoo man ang sinasabi mo, ano ang maaari nating gawin para wag nang lumala ang lahat? Malakas ang depensa ng lugar na ito. Ngunit nagkaroon ng butas nang masundan nila si Gringo. Ang kailangan mong gawin, siguruhing may sapat na pangontra ang paligid. Nang sa ganon, hindi sila basta-bastang nakakapasok at malalaman din natin kagad kung sakali mang palapit sila. Wala kayong dapat alalahanin. Hindi ako aalis sa tabi ni Gringo. Eh kung ganon, yan ang una nating gagawin. Sa ngayon magpahinga na muna kayo. At Gringo, gamutin mo ang sugat ng bago mong kaibigan. Wika ni Mang Jimboy. Ito ang naging simula ng kakaibang pagkakaibigan sa pagitan ng isang aswang at albularyo. Halos araw-araw nakabuntot si Hagar kay Gringo. Saan man ito magpunta, maging sa mga gamutan ay kasakasama ito ni Gringo. Hindi ka ba nagsasawang sumunod sa akin, Hagar? Saka wala ka bang ibang gagawin? Tanong ni Gringo habang naglalakad ang mga ito papunta sa bahay ng isang pasyente. Sa palagay mo, ano naman kaya ang pwedeng gawin ng isang aswang na gaya ko? Marami. Pwede ka namang magpaiwan sa bahay. Tulungan si Mang Jimboy. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Isa pa, umaga naman ang lakad ko. May isang bagay pa akong napansin sa'yo eh. Bakit pala hindi ka nasusunog sa liwanag ng araw? Ang mga kagaya ko, may kakayanang maglakad sa ilalim ng sikat ng araw. Kaya din naming magpalit ng anyo kahit umaga. Ito ang mga kakayanang taglay ng isang gabunan. Total nabanggit mo na lang din. Bakit hindi mo na lang ipaliwanag yung pagkakaiba ng isang gabunan sa pangkaraniwang aswang? Magandang ideya. Malaki ang pagkakaiba naming mga gabunan sa pangkaraniwang aswang, Gringo. Ang pangkaraniwang aswang, hindi nila kayang kontrolin ang pagkasabik sa laman ng tao. Samantalang kami, kaya naming hindi kumain ng kahit anong hilaw. Kaya din naming itago ang aming totoong pagkatao at ilabas ito sa oras na kakailanganin lang. May tangan din kaming bertud. Omot siyang pinagkukunan ng aming lakas. Kung ganun, wala din pala kayong kapangyarihan kung wala ang bertud nyo. Mali. Kabaliktaran ang mangyayari kapag hindi namin dala ang bertud naming mga gabunan. Nawawala kami sa kontrol. Hindi namin nagagawang pigilan ang aming kapangyarihan. Oh, nandito na pala tayo eh. Mas makabubuti kung mananatili ka sa labas. Nang sa ganun hindi matakot yung pasyente sa'yo. Sige, kung yan ang gusto mo, dito lang ako sa labas. Tugon ni Hagar. Pumasok ang binata sa tahanan. Sinimula ng panggagamot. Ilang oras ang nakalipas lumabas na ng bahay si Gringo.
Tapos na ako dito, Hagar. Tara na, umuwi na tayo. Mali ka, Gringo. Hindi pa tapos. Nagtaka ang binata sa sinabi ng kasama at nang lingunin niya ito, nakatitig si Hagar sa isang malaking puno ng santol. Bakit? Ano bang nangyayari, Hagar? Nagawa mong tanggalin sa katawan ng pasyente ang elemento, pero hindi mo ito napatay. Tignan mo ang nilalang na nakadapo sa sanga ng punong yun. Wika ni Hagar, sabay turo sa puno ng santol. Isang imahe ng nilalang ang nakapatong sa sanga ng puno, nakatitig ng masakit sa kanila. Ang buong akala ko, napatay ko na siya. Pero mukhang nagkamali ako. Babalikan ng nilalang na yan ng pasyente, kaya kailangan ko siyang protektahan. Sige, bumalik ka sa loob at ako ang makikipagharap sa nilalang na ito. Wika ni Hagar. Pinuntahan ito ang puno at kinausap ang nilalang. Hoy Agta, bumaba ka nga dito at ako ang harapin mo. Tumalo naman pababa ang nilalang. Isang aswang na nakikipagtulungan sa mga tao. At anong kapalit? Kapalit? Kailangan bang merong ganon? Sa pagkakakilala ko sa inyong mga aswang, hindi kayo gagawa ng pabor para sa isang tao nang walang kapalit. Sabihin mo sa akin, ano ang naging kasunduan mo sa manggagamot na yon? Walang kapalit ang katapatan ko sa manggagamot. May kakaiba lang akong nakita sa kanya. At siguro, hindi mo na kailangang tanungin kung ano yon. Dahil maya-maya lang, mararanasan mo na ang sinasabi ko. Biglang namilipit sa sakit ang nilalang hanggang sa mapaluhod na ito. Anong ginawa niya sa akin? Hindi ko alam. Isang bagay lang ang sigurado ako. At yun ay ang kamatayan mo. Biglang pumilipit ang leeg ng Agta hanggang sa tuluyan itong mamatay. Muling bumalik si Hagar sa pwesto nito at sakto naman ang paglabas ni Gringo. Oh, ano nang nangyari sa nilalang? Wala na. Patay na ang Agta na yun. Tara na, maaari na ba tayong umuwi? Oo naman, bakit hindi? Tapos na din naman ako sa panggagamot. Pagkauwi sa tahanan, kinamusta ni Mang Jimboy ang lakad nito. Maayos naman po. Pinaglalaruan ng Agta yung pasyente. Nang paalisin ko naman, sumunod. Pero nakita ni Hagar na nakabantay ito sa sanga ng isang puno. Kaya binalikan ko yung pasyente at tinuluyan ang elementong naglalaro doon. Anong sabi mo? Pumatay ka ng Agta? Nako Gringo, hindi mo ba alam na malaking gulo ang pinasok mo? Alam ko po Manong, pero may dahilan naman ako kung bakit ko pinatawan ng parusang kamatayan ng nilalang na yun. Hindi nila dapat pinapakialaman yung mga tao. Napailing na lamang si Mang Jimboy. Dahil paniguradong gaganti ang mga kaanak ng Agtang napatay. Siguradong babalikan ka ng mga Agta, Gringo. Wala silang paki sa dahilan mo. Para sa kanila, ang pagkamatay ng kanilang kauri ay paglabag sa kautusan. At hindi po ako natatakot sa kanila, Manong. Ginawa ko lang yung nararapat. At kung gusto nilang gumanti, wala namang problema Ang tanong na lang doon kung kaya nilang lusutan depensa ko. Aminado ko, malakas kang bata. Pero tuso ang mga Agta, Gringo. Sasalakay sila sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Kaya dapat palagi kang handa.
Handa naman po ko, Manong eh. At isa pa, nandiyan naman si Hagar para tulungan ako. Maya-maya pa, habang naghahaponan, nang mapatingin sa bintana si Mang Jimboy, natanaw nito si Hagar na nakaupo sa sanga ng puno habang nakatitig sa bilog na buwan. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit sumasama sa'yo ang aswang na yan? Di ko nga din po maintindihan, Manong eh. Pero nawala naman siyang ginagawang masama. Kaya hinahayaan ko lang. Malaking tulong din siya sa mga gamutan ko. Dahil sa tuwing mararamdaman ng mga elemento ang presensya ni Hagar, kagad silang kumakalas sa katawan ng pasyente. May malalim na dahilan kung bakit siya sumama sa'yo. Hindi mo pa nga lang ito natutuklasan. Pero nararamdaman kong malapit na gringo. O siya, ikaw na ang magligpit ng kinainan natin. Lumipas pa ang ilang araw. Naging maayos naman ang lahat. Taliwas sa sinabi ni Mang Jimboy na babalikan si Gringo ng mga agta. Ni isa sa mga ito ay walang nagpakita. Ngunit isang gabi, habang naglalakad pauwi ang dalawa, nakasalubong ng mga ito ang dalawang kalalakihang may pasang sako. Medyo madilim sa lugar at tanging dalang sulo lamang ang nagsisilbing liwanag. Binati ni Gringo ang mga kalalakihan, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Mukhang may kakaiba sa dala nilang sako, Gringo. Parang dugo ng tao ang naaamoy ko. Nilingon ni Gringo ang mga ito. Pinigilan sa paglalakad. Sandali lang. Maaari ko bang malaman kung ano ang laman ng sako? Tanong ng binata. Huminto naman sa paglalakad ng dalawa. Nilingon ang binata. Wala naman. Mga karning baka na dadalhin namin sa bayan. Bakit may problema ba? Naaamoy ng kasama kong dugo ng tao sa dala nyo eh. Kaya umamin na kayo. Ano ang laman ng sakong yan? Kung ako sa'yo, huwag ka nang manghimasok sa kung anong ginagawa namin. Kung ayaw mong madamay. Wika ng lalaki. Inilapag nito ang dalang sako. Naglakad palapit kay Gringo. Humarang naman sa daraanan si Hagar. Hanggang diyan ka na lang kung ayaw mong samain. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang maramdaman nito ang presensya ni Hagar. Isang gabunan. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Hindi natin kakayanin ang isang yan. Dalawa tayo. Mag-isa lang siya. Kahit gamunan ng aswang na yan, wala pa din siyang panama sa atin. Huwag kang masyadong magpapaniwala sa mga sabi-sabi. Hindi totoo ang tungkol sa mga gabunan. At mahina lang sila kapag malayo sa kanilang kawan. Kawawa naman kayo. Mga biktima ng maling akala. Ang mga kagaya ko, hindi umaasa sa kawan. Kami ay nabubuhay kahit mag-isa at yan ang papatunayan ko sa inyo ngayon. Nagbagong anyo si Hagar. Nagulat si Gringo. Dahil ito ang unang pagkakataong makikita niyang magpalit ng anyo ang alagang gabunan. Malaking nilalang na may katawang tao at ulo ng aso ang tumambad sa harapan ng binata. Napaatras ang mga kalabang aswang. Isa-isang nagpalit ng anyo. Nagbato ng tigalpo si Gringo upang hindi makatakas ang mga ito. Hinawakan ni Hagar sa ulo ang isa sa mga aswang. Walang pagdadalawang isip na hiniwalay nito sa katawan. Matapos ay sinugod nito ang isa pang aswang. Nagulat si Gringo nang kainin ni Hagar ang dalawang aswang. Matapos ay nagbalik ito sa dating anyo na parang walang nangyari.
Hindi kami kumakain ng tao, pero kumakain ako ng kauri ko. Mas mabuti na yon nang sa ganon, mabawasan sila sa mundo. Siya nga pala gringo, may ipagtatapat ako sa iyo. At siguro kailangan mong malaman ang lahat ng ito mula mismo sa akin. Ano ba yun, Hagar? Magsalita ka. Matagal na panahon ko na itong kinikimkim. Ni minsan, hindi ko inaasahang magkukrus pa ang landas natin. Sinabi ko noon sa sarili ko na sa oras na magkita tayo, ipagtatapat ko sa iyo ang lahat. Magsalita ka na, Hagar. Nakikinig ako. Natatandaan mo ba ang mga aswang na sumalakay at pumatay sa mga magulang mo noon? Dito na napukaw ang atensyon ni Gringo dahil mahabang panahon niyang inaasam na makapaghiganti sa mga aswang na pumatay sa mga magulang. Matagal na panahon kong hinanap ang mga aswang na yon, lalo ang kanilang pinuno. Gustong gusto ko silang patayin. Pero simula nang mamulat ako sa katotohanan na walang maidudulot na kabutihan ng paghihiganti, kinalimutan ko na ang lahat. Bakit mo naman nabanggit ang tungkol dyan? Gringo, simula nang isalaysay mo sa akin ang tungkol sa pangyayaring yun, napagtanto ko na malaki ang kasalanan ko sa iyo, Gringo. Sana mapatawad mo ako sa maririnig mo. Ako ang pinuno ng mga aswang na sumalakay at pumatay sa pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Gringo nang marinig ang sinabi ni Hagar. Hindi ito makapaniwalang nasa harapan niya ang matagal nang hinahanap. Bakit ganun? Ngayong nasa harapan na kita, bakit wala akong magawa? Bakit hindi kita kayang patayin? Dati gustong gusto kong dukutin ang puso mo at pigain sa harapan mo. Pero ngayon, hindi ko maintindihan. Bakit hindi kita kayang saktan, Hagar? Kakaiba ang taglay mong kabutihang, Gringo. Ni minsan wala akong nakitang bahid ng kasamaan mula sa pagkatao mo. Kaya ito ang nagtulak sa akin na paglingkuran ka. At bilang kabayaran na din sa nagawa kong kapabayaan. Ikaw ang pinuno ng mga aswang na pumatay sa pamilya ko. Nasaan ka na mga sandaling nanalakay sila sa baryo namin? Nasa kalagitnaan ng digmaan ng aming angkan ng mga sandaling yan. At bilang pinuno, hindi ko maaaring iwanan ang aking kawan. Hindi ko na nagawang bantayan pa ang kilos ng mga kasamahan ko. At ito ang naging resulta ng kapabayaan ng isang pinuno. Matagal na nanahimik si Gringo. Pinag-iisipan nitong mabuti ang mga sinabi ni Hagar. Hanggang sa muli itong nagsalita. Kung tutuusin, hindi mo pananagutan yung nangyari sa mga magulang ko, Hagar. Wala ka namang kaalam-alam sa ginawa ng mga tauhan mo . Kaya hindi kita masisisi. At kagaya ng sinabi ko sa'yo, matagal ko nang nakalimutan ang galit na yon. Kaya tara na, umuwi na tayo. Wika ni Gringo. Nakuha nitong ibigay ang kapatawaran kay Hagar. At kakaibang gaan ng kalooban ang naramdaman ng binata. Tila nadurog ang malaking batong nakadagan sa kanyang likuran. Dito napatunayan ng binata ang sinabi ni Mang Jimboy na walang kasing sarap sa pakiramdam ang pagpapatawad at pagtanggap. Ayon pa kay Hagar, humiwalay na ito sa kawan nang malaman ang ginawa ng mga tauhan. Simula noon ay nagkanya-kanya na sila ng landas. Habang ang ilan naman, patuloy na nagpagala-gala sa paligid. Matapos ang kaganapang yun, nanumpa si Hagar na habang buhay na paglilingkuran si Gringo.
Itinaya nito ang buhay sa pagtatanggol sa binata, lalo na sa mapanganib na mga gamutan. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na nagsama ang dalawa sa mga lakad. Kinatakutan ding manunugis si Gringo dahil sa presensya ni Hagar, ang aswang na naging alaga ng isang albularyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.